Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis mo. Sinisiglahan pilit. Ito po si Terry Ridon. Pag-uusapan natin kasi ini-insist po ni Terry Ridon na pwede pa po yung shortcut, no? Yung meaning po ng shortcut, Senado agad, hindi na po ipapadaan sa Justice Committee, no? Makapagpapirma yung mga congressman, pag nakapagpapirma po sila ng 106 ay pwede na pong idiretso sa Senado. No? Yan po yung pinaglalaban ngayon ni Redon para mabilis na raw po. Anyway, doon na raw talakayin sa Senado yan. Hindi ko po alam kung yan po ba yung ay naaayon doon sa pagpapasya ng Supreme Court kasi alam ko malinaw na dapat idaan muna sa Justice Committee. Pag-usapan din po natin, ito po parang tuwan-tuwa po yung kampo ni Risa Hontiveros na pinatulan sila nito ni VP Sara Duterte. Kakaiba rin itong mga to, no? Talagang nakasabikan po nila. Sa kasabikan po ng atat na atat sa sa limelight to si Risa Hontiveros yan. At mayroon daw ini-insist po nila yung nag-react sila sa sinabi ni VP Sara na wala namang batayan yung impeachment, ini-insist nila na meron at meron silang ebidensya. Susuriin po natin yan. Bakit tayo naniniwala kay VP Sara na wala naman talagang batayan itong impeachment complaint na pinangunahan nitong akbayan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pagpasok nyo po, mag-likes na rin po kayo agad. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin. Unahin na natin to si Terry Ridon. Alam niyo po, ito po si Terry Ridon, no? Sabi niya po, naniniwala po siya na pwede pa mapabilis ito pong impeachment ni VP Sara sa pamamagitan po ng shortcut. No, yung nakita po natin yung kay President BBM, yung impeachment po laban kay BBM ay pinadaan po dito yung ruta mula po kay Garafil, tinanggap. Pagkatapos po ipinasa po yan kay Speaker D. Si Speaker D naman po, ito po ay transmit o ipinasa naman dito sa Committee on Justice. Ngayon, kaya sabi natin, tapos dito naman po sa Committee on Justice, pinag-usapan po, pinagbotohan nila na nasa forma po pero walang substance. Okay, kaya ibig sabihin binasura po ng Committee on Justice ito pong impeachment complaint laban kay President BBM. Ngayon ang katanungan po ay akala natin doon padadaanin sa ruta na yun, no? Kay Speaker D, tapos i-refer niya. Pero sabi po ni Ridon, pwede pong sa February 9 o sa Lunes ay pwede na pong ma-impeach si VP Sara sa pamamagitan po ng shortcut. Yan ka na naman, Ridon. Pa-shortcut ka na naman. Kaya kayo nadadali. Ito pong shortcut na to, ay kukuha lang sila muli ng pirmang 106. Tapos pwede na lang i-transmit direkta sa Senado. May pag-asa pa po ba to? Ito po muna, no, yung kinakailangan po muna, paano po pwede yung shortcut na yan? Ito po yung mga kondisyon yan. According kay Ridon,
ang shortcut po ay kinakailangan meron pong ang mga sumusunod. Una po, nakakuha sila ng 1/3 signature under the 1987 Constitution and House Rules if at least 1/3 of the whole House members, currently around 106, signed and endorsed an impeachment complaint, it can be transmitted directly to the Senate for trial. Badong, pwede pala yang ganyan. Akala ko po ang ruling ng Supreme Court ipadaan dito sa committee. Kala ko kaya nabasura dahil yon. Hindi po, kaya po nabasura yan dahil lumabag sila sa 1-year rule. Okay. At so yun talaga usual dapat, di ba? Ipadaan mo sa Justice Committee. Pero mukhang meron pong tama itong si Terry Redon, no? Kasi 1987 Constitution po yan eh. Okay. Ang problema kasi nila last year, yung ika-4, yung number 4 na impeachment complaint, yung pinagbotohan nila. Ikalawang kinakailangan para magkaroon ng shortcut. By passing the Justice Committee, this method allows the House to skip lengthy committee deliberations and plenary referrals, moving straight to a Senate trial. So, kinakailangan po, para lang matupad to, kinakailangan hindi na dumaan sa committee ng Justice o Justice Committee ng House of Representatives. Pag nakakuha na ng 106, direkta na kagad sa Senate. Okay, timing. Kinakailangan din po ng timing. Redon noted that this fast track remains an option as long as no formal plenary referral to the House Committee on Justice has been made for the existing complaint. So, hanggat wala pa raw referral dito po sa Committee on Justice, pwede pa po tong shortcut na to. Yan po ay ayon lamang kay Redon, no? At kinakailangan po yan, mangyayari po yan pag yung House of Representatives po pag open, nilagay po niya sa order of business ng plenary na pag-usapan na o pagbotohan na agad. Hindi na idadaan doon sa Committee on Justice. Okay, pero ililinaw ko po ito po ay ayon lamang kay Redon. Ngayon, bakit po pwedeng sumunod sa kanya yung mga congressman? Kasi nga, kung gusto nilang ma-impeach talaga si BP Sara, yun talaga ang pinakamabilis na daan. Pero nga, ang problema nga dyan, mapapapayag niya ba yung mga congressman? Di ba? Tandaan natin, marami ng panukala to si Redon na tinabla ng mga congressman. Halimbawa, panukala niya noon na imbestigahan yung Dolomite o walang pumatol kaya hindi na imbestigahan yung Dolomite. So, eto kasi, kaya si Redon, eto ang batang version ni Trillanes eh. Kada magsasalita, kinocover ng media. Yan yung problema natin dito sa mga tao na to, no? Masyadong lapitin ng media. Yan din ang problema ng media. Kaya wala na naniniwala sa kanila kasi bawat sabihin ni Redon, bawat sabihin ni Trillanes, kino-cover nila, ibinabalita nila na parang katotohanan. Wala man lang nagre-recheck eh. Wala man lang kumukuha ng panig ni Speaker D. Wala man lang kumukuha ng panig ng majority floor leader. Wala man lang kumukuha ng panig ni Luis Tru. Okay na sa kanila yun. Basta sinabi na Redon, balita na yan. Alam niyo yung mga automatic, lahat ng mga naninira kay BP Sara, lahat ng sasabihin nila, ibabalita namin. Paano kung walang pumatol na congressman? Di mo kanta nga yung balita nyo. Di ba? Bago nyo ibalita, dapat inaano nyo muna. Tinatanong nyo muna yung mga ibang congressman kung pabor ba sila. Hindi.
Once na ibalita na Ridon, okay na yan. Goods na kagad yan. Wala nang tanong-tanong sa iba. Ganyang kalakas si Ridon, ganyang kalakas si Trillanes sa media. O hindi pala si Ridon at Trillanes ang malakas. Ang malakas, yung lahat ng anti-Duterte na mga tao ang lakas sa media. Di ba? Kung tutusin, ano ba si Ridon? Ano ba papel ni Ridon? Assistant speaker ba man lang yan? O deputy speaker ba man lang si Ridon? Hindi naman. Ano ba ang papel ni Trillanes? Walang papel sa gobyerno. Ano ba papel ni Llamas? Walang papel sa gobyerno. Bakit kino-cover sila lagi ng media? Kasi nga kilalang anti-Duterte sila. Yung media natin, kilalang anti-Duterte, kaya lahat na sabihin ng tatlong ugok na to, ibabalita nila kahit walang katorya-torya, kahit sila lang po nakaisip. In fact, siya lang po nakaisip niyan. Si Ridon lang. Alam niyo po kung bakit? Kung hindi po matutupad yan, may isa pa pong shortcut si Ridon. Ito po, na-realize ko sa pag-aaral ng hilatsan ng pagmumukha ni Ridon. Ang pinakamatinding shortcut ni Ridon, yung kumbaga, diretso agad sa Senado, wala nang makakapigil. Sisinghutin ni Ridon lahat ng mga impeachment complaint. Pag nasinghut ni Ridon yan, diretso na sa Senado yan, wala nang pagdadaanan na botohan. Yan po. Yan po ang nakinikinita kong binabalak ni Ridon. Tinitignan ko kung mga pagpumula na yung ilong niyan, sisinghutin ng mga... Isang singhot mo diretso na yan sa Senado. yung may taglay na kapangyarihan yung ilong ni Ridon. Na pag nasinghot niya yan, diretso kagad, pag-uusapan kagad sa Senado. Yun ang pinaka-shortcut. Puta, singhutin ni Ridon yan. Ewan ko lang kung hindi dumiretso yan sa mga palad ni Tuta Soto. Pumapalag na po si Tito Soto. Hindi daw, Tito Soto daw siya. Tito Soto daw, hindi daw Tuta Soto. Mas gusto ka namin tawaging Tuta Soto. Mas bagay sa yun. In-expose dapat natin tong media na to. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng media na mga walang katungkulan sa gobyerno, wala namang malalaking organisasyon, laging laman ng media. Kada magsasalita, kada magbibiro, kada lahat ng gawin, binabalita nila. Kaya halatang halata kayo media. Okay lang sana kung mga tao sa gobyerno yung kino-cover ninyo. Hindi naman mga tao sa gobyerno yung mga yan. Wala nga silang posisyon. Mas marami pang coverage ninyo sa ginagawa ni Terry Ridon, sa mga sinasabi ni Terry Ridon, kaysa sa ginagawa ng buong HOR. Kala nyo hindi namin man nahahalata? Tapos sasabihin nyo hindi kayo bayaran? Ano yun? Bakit nyo sila kino-cover? Wala naman, hindi po si Ridon ang tagapagsalita ng HOR. Kung hindi siya tagapagsalita, hindi rin po siya mataas ang tungkulin. Hindi po siya mataas ang tungkulin, hindi po mataas ang tungkulin ni Ridon. Kung kayo po magtatanong ng gagawin ng HOR, dapat ang kinukuha niyong opinion o mga ang kinukuha po ninyong hindi opinion yung kinukuha po ninyong mga resource person yung matatasan tungkulin, halimbawa sa speaker o kaya mga deputy speaker man lang. Ridon kayo na Ridon, puta, araw-araw nasa media si Ridon. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo bayaran. Ano ba papel ni Ridon sa HOR?
Oh, ano ang papel ni Ridon sa HOR? Deputy Speaker ba man lang siya? Hindi. Oh, bakit siyang kinukunan nyo ng impormasyon? Si Trillanes at saka si Llamas, ano papel nila sa gobyerno? Wala, 'di ba? Bakit kinukuha nyo lagi yung kanilang mga sinasabi? Binabalita nyo kagad. Kasi bayaran kayong media. Yan ba naman pag-uusapan pa natin? Ipinahahalata nyo lang. Okay. Yan lang po ang topic natin dyan, Keridon. Basta ang alam natin dyan, pwedeng mag-shortcut kung sisinghotin ni Ridon ang impeachment complaint, direkta na yan sa kamay ni Tuta Soto. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Alam nyo, marami tayong balita eh. Ito naman po, naku, tuwan-tuwa po yung akbayan eh. Oh. Kasi for the first time, feeling nila talagang sila na eh. Ito. It rattled her enough. Yan pong pinangangatawanan eh ng makabayan. Sinasabi niya, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the charges but to desperately attack us, ayon sa akbayan. Okay, ang sinasabi po ng akbayan, kung talagang walang merito, walang anong tawag natin dito? Walang basehan, yan. Kung talagang walang basehan, yung reklamo nila laban kay BP Sara, bakit sumagot si BP Sara? Bakit nararatel si BP Sara? Natatarantap, kailangan sagutin. O hindi nyo pa kasi kilala yung mga Duterte. Dalawa lang yan eh. Hindi nyo kilala yung kalaban nyo na Duterte or sabik na sabik kayo na mapansin. Wala kasing pumapansin sa inyo eh. Ngayon, pinansin kayo ni BP Sara. Marami pong reaction dito sa mga pagpansin. Para isahan na lang po. Okay, una, binabanatan nila, wala palang basehan, bakit ka nagbigay ng statement, no? Gumawa ka pa ng video kung talagang walang basehan. Tuwan-tuwa sila eh. Naratel ka kasi, natataranta ka kasi. Kasi alam mo na merong basehan yung reklamo namin. Ikalawa, ito po, sa sobrang tuwa nila, ito, katulad nito ni Edwin Lacerda, it's telling that BP Sara chose to single out Senator. Sinisingle out daw ni BP Sara si Senator Risa Ontiveros kasi ang tingin ni BP Sara na ito si Risa Ontiveros ang kanyang magiging greatest foe, no? Yung kanyang magiging matalik na kalaban o magiging karibal niya pagdating sa 2028 election. O, tignan nyo. Lumalaki kagad ulo nyo. No? Una, natutuwa kayo. Kung wala pala yung ano namin, bakit gumawa pa ng effort, nag-video pa si BP Sara? Tapos sabi naman nila Sherda, naku, siningle out ni BP Sara si Risa Ontiveros. Ibig sabihin, nakikita ng kampo ni BP Sara na si Risa Ontiveros talagang pinakamahigpit niyang kalaban pagdating sa 2028 election. Di ba? Hook na hook kayo, no? Hook na hook kayo. Okay. Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo ba naisip na mga henyo pagdating sa politika ang mga Duterte? Di ba? Hindi nyo ba naisip na kung hindi babanatan o
O kung hindi kayo pasasakay ni BP Sara, kasi ganito dalawa yan no? Pwedeng tama kayo na nakikita ni BP Sara na si Risa Ontiveros talaga ang kanyang talagang mahigpit na kakompetensya sa 2028. O pwede rin naman na alam ni BP Sara na ang pinakamalakas sa survey sa mga talunan kasi malayong malayo si BP Sara ang pinakamahigpit o pinaka nagse-second sa kanya sa survey ay si Leni Robredo. Di ba? At alam niya na si Risa Ontiveros ay gustong-gusto o masyado yung ambisyon niya para siya yung maging standard bearer. Hindi po niya kinahiya yan. Tatakbo akong presidente kung ako ang gagawing standard bearer ng oposisyon. Hindi kaya pumapasok kayo sa trap ni BP Sara. Pasensya na, BP Sara. Ito ay nasa malikot ko lang pag-isip. Kasi natutuwa talaga ako. Natutuwa talaga ako sa mga Duterte. Nakakatuwa kasi sila no? Ang gagaling nila no? Hindi kaya pumapasok kayo sa trap kasi pumoporma na si Leni. Pumoporma si Risa Ontiveros ang kanyang sinasabi ngayon, magpe-presidente lang siya o tatakbo lang siyang presidente kung siya yung pipiliin ng united opposition. Si Leni Robredo naman pumapapil na sa pamamagitan ng gusto niya naman ligawan yung mga botante o yung mga loyalista. Yung loyalist vote gustong ligawan ni Leni Robredo sa pamamagitan ng pagpuri sa kanilang idol na si BBM. Di ba? Parehong pumuporma yung dalawa Hindi nyo ba naisip na ginagatungan ginagatungan lang ni BP Sara yung yung ego, minamasahe lang yung ego ni Risa Ontiveros. Para sa ganun, ituloy-tuloy niya yung laban kay Leni Robredo. Di po ba? Kasi kayo tatanungin ko. Sino po ba talaga sa tingin nyo may yung pinakamalaking chance mag-second? Wag na tayo mag-first kasi kay BP Sara na yan. Sino sa tingin nyo talaga yung pinakamalaking chance na mag-second? Hindi ba si Leni Robredo? Pero kung pinopromote ni BP Sara si Risa Ontiveros bilang kanyang pinakamatinding kalaban, nagkakaroon ng panibagong nagre-rethink itong mga dilawan at kakamping. Teka muna, kung nakikita ni BP Sara na si Risa Ontiveros ang kanyang worthy opponent, baka pwedeng kay Risa na tayo. Hindi nyo ba naisip na yung pinaka mahina sa mga kalaban ni BP Sara ang binibuild up niya para tumakbong presidente? Oo nga no. Teka muna. Baka tinatrap tayo ng mga Duterte dyan. Ayan. Ano na? Sino yung political strategies nila? Lamas. Ano na lamas? Tigil na sa kalalamas. Hindi nyo naunawaan, ginugulo na ni BP Sara Duterte yung utak nyo. Diba? Nagre-rethink kayo ngayon, no? Mukhang okay na kayo kay Leni Robredo, tsaka isa pang galing sa no? Leni Robredo, tsaka yung kandidato ng administrasyon, okay na kayo. Leni BBM nga gusto nyo, di ba? Biglang pinopromote ni BP Sara si Risa Ontiveros. Teka muna, may nakikita si
Sara Duterte, mukhang dapat ang manukin natin si Risa. O di warak-warak kayo ngayon. Ganyan ng mga Duterte mag-isip. Mahirap arukin. Giba-giba na kayo, wala pang eleksyon. Wala pang filing. Naaawa. Nakakaawa yung mga political strategies nito mga dilawan eh. Okay, punta po tayo rito sa seryoso nila. No? Sa seryoso po. Hayaan nyo na sila mataranta kung ano gimmick ni BP Sara. Ako nung una kanina, putya, bakit tinitira si Riza Ontiveros? Sabi ko, na-realize ko, may ginigimikan nito yung mga dilawan at kakamping. Hindi na safe si Lenny na siya pa rin ang matatakbo. Kasi hindi na papayag ngayon na akbayan, di ba? Sabihin na akbayan. Kami nga nakikita nga malakas ni BP Sara, bakit kayo ang tatakbo? Ang gimmick lang yan. Biruin mo kung pinatakbo nyo si Riza Ontiveros, pinakamahinang kandidato ng ng mga dilawan at kakamping, yun ang magiging kalaban ni BP Sara. Durug-durug. Ni walang base yata yan at least si Lenny Robredo, meron siyang Bicol eh. Etong mga to, walang base yata yan si Riza Ontiveros. Kahit saan yan, tablado yan eh. Okay, punta tayo rito sa mga seryosong dapat natin sagutin. Ayan, pinangangalandakan ni neto mga to. Ito nakakatawa si Lenny De Lima. Sabi ni De Lima, 'di ba sabi ni BP Sara, walang batayan ng impeachment complaint na inendorso. So walang batayan yan. Pero ayon po kay De Lima, ito. De Lima, confident na sufficient in form and substance ang impeachment versus BP Sara. Ayan. Confident daw siya na lulusot yung form and substance. Wala naman pong problema. Ang sinasabi naman ni BP Sara, kasi botohan lang yan eh. Magbobotohan lang kayo. Ang sinasabi ni BP Sara, alam nyo sa totoo lang, gusto ko na nga eh. Gusto ko na nga matuloy impeachment para isahan na lang, mapahiya na kayo lahat eh. Matatalino po yung mga abogado po ni BP Sara. Sanay na po sa impeachment yan. Magagaling po lahat yan. Eto, pakinggan muna natin. Yung sinasabi ni BP Sara na isang papel na walang kalakip na kahit na anong ebidensya, ay siya rin mismong mga akusasyon na matagal na niyang iniiwasan sagutin. Ano nga yung akusasyon nyo kasi? Ninakaw niya ba o hindi? Alalahanin natin na na-impeach siya dati ng House based on essentially and primarily the same substantial grounds na nakalagay sa complaint na inendorso namin ni Representative Percy Sendanya. Kaya nga lang, napawalang bisa. Ang dami yung daldal eh. Ano nga talaga yung mga ebidensya ninyo? Ano ba mismo yung akusasyon ninyo? Ano ba ang masama? Confidential fund o yung ginawa niya sa confidential fund? Ano talaga yung ginawa niya sa confidential fund? Wala nga kayong bintang eh. Yun yung problema niyo eh. Meron bang kayong bintang katulad kay BBM na kinidnap si Tatay Digong? Yun. Bintang yun. Yun ang bintang ng kaya ini-impeach si BBM kasi pinakidnap niya si Tatay Digong. Yun yung bintang. Pinakidnap niya sa ICC. Ano pong krimen talaga yung sinasabi nyo? Lagi lang kayong sinasabi, lagi lang yung nagsasabi na iniiwasang sagutin. Ano ba yung pinasasagot ninyo? Si Mary Grace Piatos? Krimen ba si krimen ba si Mary Grace Piatos?
Ano po eksaktong krimen? Halimbawa po, yung sa complaint kay BBM. Ito yung complaint nila. Yung illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Yun yung complaint nila kay BBM. Illegal yung paglilipat ng pondo. Katunayan, sabi ng Supreme Court, illegal yun. Iyon ay unconstitutional. So ano yung nilabag ni BBM? Di umano. Yung paglilipat ng pondo. Kaya lang, ang sabi niyo mga congressman, hindi naman si BBM yung naglipat. Di ba? Yun yung palusot nyo. Pero may krimen eh. Dito kay BP Sara, ano po yung krimen? Paulit-ulit kami. Sabi kayo na sabi, may ebidensya kayo. Ano muna yung krimen na ginawa di umano ni BP Sara? Nagnakaw ba siya? Magkano yung ninakaw? Hindi nyo po pwede sabihin, ay may confidential fund siya kaya namin siya ini-impeach. Kasi meron siyang confidential fund. Ano po yung nilabag niya kung may confidential fund? Ninakaw niya ba? Yung confidential fund? Ay hindi niya pinapaliwanag eh, anak ng pupa. Wala naman pong kasong misuse eh. Ang mga kaso po dapat graft and corruption, plunder, hindi po ibig mo sabihin misuse. Misuse of fund. Yan na, tatanggalin mo yung binoto ng 32 million. COA na nga nagsabi na wala namang graft and corruption. Kaya sinasabi ni BP Sara na papel lang yan, walang basehan yan. Kasi nga, dapat yung binibintang ninyo naroon sa impeachable offense. Mabigat na krimen ba yung misuse of fund? Hindi nyo nga kaya patunaya kung bakit na misuse yung fund. Hindi naman nila sinasabi na ninakaw yun, binulsa ni BP Sara. Sige. Eto. Total ako, tinatapatan natin, hindi tayo nagsasabi. Ang masakit dito kay, ang eengot-engot dito kay Laila de Lima, eto. Eto nakakatawa sa lahat. Tawan-tawa ako no na ano to eh. Tignan nyo po Hinamon ni Mamamayan Liberal Party List Representative Laila de Lima si Vice President Sara Duterte na patunayang walang basehan ng aligasyon laban sa kanya. Kita nyo kalokohan nyo. Kita nyo ako si BP Sara. Walang basehan yung aligasyon nyo sa akin. Sabi ni Laila de Lima, patunayan mo nga na walang basehan yung aligasyon. Wala nga akong patutunayan dahil wala nga akong makitang batayan. Ako pa magpapatunay kung bakit walang batayan. Sabi niya, patunayan niyang walang basehan ng mga aligasyon. Hindi po. O kaya namin nasasabi wala ka ebidensya eh. Patunayan niyang walang basehan ng mga aligasyon. Wala nga ako nakikitang basehan eh. Ako pa magpapatunay na wala. Sabihin niyo, patunayan natin na meron nakasabit dito na tuwalya. Sabi ko, wala nakasabit na tuwalya dyan. Tignan nyo, wala nakasabit na tuwalya. Sasabihin ni Dilima, patunayan mo nga na wala nakasabit talaga. Wala nga akong makitang tuwalya kaya wala nakasabit na. Alam nyo, pati yung katwiran nila wala sa katwiran. Nakukuha nyo po? Yung katwiran nila wala sa katwiran. Ako magpapatunay. Wala nga akong makitang tuwalya eh. Patutunayan ko pa na walang tuwalya. Walang tuwalya. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Wala naman kayong ebidensya, wala kay lahat. Patunayan mo na wala kami ebidensya. Putang. Kayo po. kung nauunawaan nyo po yung gusto nilang sabihin, walang basehan.
Patunayan mo nga na walang basehan. Puta, wala na nga akong makita. Ano pa papatunay? Di kayo magpatunay kung may basehan. Kahit hindi ka marunong magmura, mapapamura ka sa mga tukmol eh. Yan ang mga katwiran ng mga walang, makaraos lang. Tandaan nyo, again, sa media lang po kayo kinukuha. Nakita ko yan eh, si Erice, sikat na sikat sa media, di ba? Pag nagsalita si Erice, kuha kagad ng media. Kasi alam nila na dilawan si Erice. Alam nila na miyembro ng Liberal Party. Pero nung nagsalita si Erice doon sa sa Committee on Justice, putyan, hindi walang epekto. Alam niyo yun, kayong mga dilawan, sa totoo lang, wala kayong epekto sa mga congressman. Ang inaabangan lang dyan, pag si Sandro Marcos pumirma dyan o inendorso niyan o meron, yung mga taga ron, pag yung mga young guns na, yan talaga kasi kaisa niyan eh. Pero kayo, feeling nyo lang malalakas kayo. Tayo rin eh, nagugoyo tayo nitong mga dilawan at kakamping. Sila Serdanya, sila Shell Jokno, sila Laila de Lima. Kasi maya't maya, umutot lang yung mga yan. Magkadena-kadena bill lang. Lahat ng ginagawa nila, cover ng media. Pero ang totoo po, pag yung mga ang babantayan natin dyan sa Congress, yung mga sinasabi po ng mga young guns. Yung sinasabi po ni Sandro Marcos, kasi yan po talaga yung nasusunod sila, yung grupo nila. Hindi po tong grupo nila Laila de Lima. Wala po to. Kaya makikita nyo po kung lulusot, kung palulusotin nila o hindi. Bantayan nyo yung sinasabi nila Adjong, nila Chua, nila Abante, mga young guns. Yan po. Yan ang mas makatotohanan kaysa dito kala Laila de Lima. Pucha, forma kayo ng forma. Pagdating pala ng ang lakas-lakas ninyo sa media. Pagdating pala sa mga botohan, wala. Wala pala tong mga, mga dilawan na to. Ngayon, tayo na ngayon magpatunay. Alam niyo po, etong recent na mga bintang natin na magnanakaw, ang mga magnanakaw sa flood control, magnanakaw yung mga pinagbibintangan natin magnanakaw. Ano po ang pruweba niyan? Tignan niyo po ang pagkakapare-pareho nila. Diskaya, sino yung sinasabing malakas na contractor? Tignan nyo po pagkakapare-pareho nila Diskaya nung contractor na anong pangalan nun? Yung in-expose ni Libiste. Taga Batangas. Tapos si Saldico. Tapos si Martin Romualdez. Yan yung mga pinagbibintangang malalakas na nagnakaw, di ba? Ano po meron sila? Meron po silang mga mamamahaling sasakyan. Yan ang pagkakapareho nila. Meron silang mga mamahaling sasakyan. Ilan ang mga mamahaling sasakyan nila? Todo. Yung Diskaya, di ba? Diyan natin una nakita. Nakilala. Bumili ng Rolls Royce dahil sa payong. Yan. Tanong, meron po bang mga luxury cars si BP Sara Duterte? Pucha, si Saldico nga at si Romualdez, ano pang sinasabing sasakyan nila? Hindi lang po mamahaling land sasakyan, Gardiola. Hindi lang po land, mga mamahaling luxury cars, kundi jet at helicopters. Tanong, may jet at helicopters ba si BP Sara? Di ba? Nakikita nyo yung mga nagbibintang kay BP Sara? Para maihalin tulad nyo sila sa mga
pinagbibintangang nagnakaw ng nagkamal ng salapi, yung katangian ng mga nagkamal ng salapi, meron dapat sila. Yung mga Duterte, eto pa, bahay sa Forbes Park. Paano natin natiyak? Nagrally kami ron eh. Inintay namin doon si Kiko Barsaga eh. Dahil sabi niya, doon siya magrarally. Diyan sa lugar kung saan ang nakakapamili lang yung mga super rich talaga. May bahay si Saldico. Lagakan ng pera. May bahay si Romualdez. Kung ilan ang mansion ni Romualdez dyan. Yan ang napapabalita. Yan yung mga katangian ng mga pinagbibintangang magnanakaw. Yung nakakatiyak yung tao, yung sangkatutakang luxury cars, yung mga anak nila namumuhay ng talagang, kaya nga Nepo babies ang tawag, namumuhay ng super rangya. Sa ibang bansa, mapa dito, mapa sa ibang bansa. Tanong, meron bang mansion sa Forbes Park si BP Sara? Nakukuha niyo yung pagkakaiba? Kaya hindi naniniwala sa inyo na magnanakaw si BP Sara. Kasi wala kayong maipakitang pruweba ng yaman. Pucha, yung mga taong may mga Forbes Park mansions, more or less, marirealize mo, magnanakaw tong mga to. Lalo na kung hanap buhay niya ay congressman o abogado o kung ano pa man. Contractor, congressman, may-ari ka niyan. Pag hinalaan ka na. Lalo na kung buong pamilya mo, umaasa lang lahat sa politika. Katulad ni Martin Romualdez, paano magkakaroon ng napakaraming mansyon niyan kung buong pamilya niya ay politika. Merong basihan yung pag-iisip ng tao na putya. Si BP Sara may mansyon sa Forbes Park. Yan nga yung katwiran ni Diskaya. Hindi tayo naniniwala na hindi nagnakaw si Diskaya. Hindi tayo naniniwala na mahirap si Diskaya. Dahil sa mga luxury cars. Pero nasabi ni Diskaya, hindi ko po kayang magmay-ari dyan sa Forbes Park. Imagine niyo. Hindi kaya ni Diskaya. Nalula tayo sa yaman ni Diskaya. Pero ang sabi niya, hindi niya pa rin daw kayang bumili ng mansyon sa Forbes Park. Nakukuha nyo kung gaano ang yaman ng mga may-ari ng tao dyan sa Forbes Park. Tanong, meron bang Forbes Park mansion si BP Sara? Para mapaniwala nyo yung mga tao na magnanakaw. Tandaan nyo, Vice President yan. Hindi, pangalawa yan sa pinakamataas na tungkulin. Kung magnanakaw yan, alangan naman padaig yan sa pangkaraniwang congressman. Lagay nyo rin yung logic. Ako magnanakaw tapos ikaw ang ninanakaw mo. 1/10 lang ang bibigay mo sa akin. Kutusan pa kita eh. Vice President ako eh. Pareho tayo magnanakaw. 1/10 lang ng kita ko. Kita mo ang ibibigay mo sa akin. Hindi ka paniwala yan. Kung magnanakaw si BP Sara, yung 125 million ba ang focus niya? Daan-daang bilyon ng pera sa flood control. Tanong ulit. Minsan ba, ni isa ba sa mga alam nyo po ang utak ng magnanakaw, hindi po yan, ay maliitan lang ang nakaw ko. Puta, Vice President ka eh. Kung ikaw magnanakaw, ka, at ganun kataas yung iyong posisyon,
Ano ba, wala pang 1 billion yung binibintang ninyo eh. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Tignan nyo ang bintang ni Saldico kay Marcos. 100 billion. Bintang to ha. Baka pumalag na naman kayo na ano. Bintang ni Saldico kay Marcos. 100 billion ang insertion niya noong 2025. Sa 100 billion na yun, 25 to 30% ang cut kong. So 30 billion. Kung pangalawa ka sa pinakamataas na tungkulin at magnanakaw ka, pagtsatsagaan mo yung 125, samantalang malinis 30 billion. Wala pang 1 billion yun. Yung buo na yun ha. Yung buong budget na yan ha. Kung yung buong budget ang pinag-uusapan, trillion ang budget ng flood control. Trillion versus million. Kung magnanakaw ka, saan ka magnanakaw? Sa trillion o sa million? Wala pong ano yan. Alam niyo po ang magnanakaw. Hindi po yan yung pangalawa ko sa pinakamataas at magnanakaw ako, sindikato ko. Kaya, paliitan lang tayo. Dito lang tayo sa malaitan. Huwag tayong makialam doon sa bilyon-bilyon. Dito lang tayo sa barya. Hindi po ganyan mag-isip ang mga malalaking magnanakaw. Real talk po tayo. Di po ba? Kayo, ano yung logic? Na magnanakaw si VP Sara, Vice President siya ng Pilipinas, ang nanakawin niya, maliitan. Maliitan po yan. Congressman, hindi matitinik dyan. Magkano, palagay nyo na, yung rate? So, 125, kung yan ay nanakawin, 30%. Magkano yung 30% ng 125? 30 million? Regalo lang yan kay Chis Escudero eh. Hindi pa nakaw yan, regalo lang ha, regalo lang. Aklam po pa, masyado nyo minamaliit. Kung magnanakaw po ang mga Duterte, sa tingin ninyo yan yung nanakawin, ganyan lang kaliit. 30 million lang. Bakit ka pa nagnakaw? Pagtatawanan ka lang ng mga congressman, yan lang nanakawin mo. Ito sa amin, no? May mansion kami sa Forbes Park. Ito kami, may jet kami. Puti mo lang sana kung nagpakita kayo 3 jet ni BP Sara nakaparada dito sa Davao Airport. Maniniwala pa kaming magnanakaw. Pucha, imposible, di ba? Ang taas ng posisyon mo, tapos magtsatsaga ka sa pagnanakaw sa mga maliliit, aawayin mo pa yung mga may control ng budget. Sino po may control ng budget? Si Martin at si Saldico. Sa tingin nyo kung magnanakaw si BP Sara, aawayin niya yung may control ng budget? Anong logic? Sa kanila nagmumula yung budget lahat, sila may control. Siyempre, naamoy mo magnanakaw. Kung magnanakaw ka, maamoy mo yung magnanakaw. Di ko sinabi magnanakaw sila. Pero tinitiyak ko sa inyo na sila may control ng budget. Sabi ni BP Sara, hindi naman sinungaling yung mga Duterte. Okay. Na-establish na natin yan. Aawayin mo sila? Magnanakaw ka? Gusto mo magnakaw? Aawayin mo yung panggagalingan ng pondo? Anong logic? Illogical ang pagbibintang niyong magnanakaw si BP Sara. Hindi po siya lalaban. Ang una niya nilabanan, ang mga una niyang inaway. Sino? Correct, si Martin at saka si Saldico. Paano niyo pagbibintangan
Na yung unang inaway, may control ng budget, magnanakaw yun. Hindi po ganyan ang ugali ng magnanakaw. Ang ugali po ng magnanakaw, kabati niya kagad yung pinagmumulan ng pera. Magnanakaw siya eh. Meron siyang mansyon sa Forbes Park. Magnanakaw siya eh. Hindi ko po sinasabi yung mga negosyante po siya. Negosyante ang mga yan eh. Super rich na yan. Siyempre, ibig ko po sabihin, kung magnanakaw ka, pwede kang magkamansyon dyan. Vice President ka, magnanakaw ka, wala ka man lang helicopter. Yung mga congressman, may jet. Ay, insulto naman yun sa pagnanakaw mo, di ba? Ako may insulto ko nun eh. Putya, Vice President ako, eto lang ang parte ko. Saan nakiparte? Di umano ang mga magnanakaw ng malaki yan. Lahat sila, kahit walang kinalaman sa DPWH, lahat sila nakiparte sa flood control project. Kung magnanakaw si BP Sara, may bintang man lang sa flood control? Wala. Bakit ka magtsatsaga sa copy pirma ng Mary Grace Piatos? Pirma tayo, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Samantalang pwede ka naman, laway lang, padadalan ka ng basura. Maleta ng basura sa mansyon mo. Wala nang maleta, wala pang mansyon. Diba? Kaya, sino ngayon na nagsasabi, pagsasurian lang po, kaya yan lahat mga diskarte nyo. Niloloko nyo lang yung mga tao. Hindi nyo maloloko yung mga tao. May mga mag-expose sa inyo. Narito kami. Expose namin yan lagi. Thank you very much kay Rari Quinto na nagbigay po sa atin ng 500 pesos na pangkape. Maraming salamat Rari. Pakapi lang kayo. Kaya nakakaawa po yung bintang ninyo. Kaya pinagtatawanan lang kayo ng matunay na magnanakaw eh. Di ba naisip na magnanakaw yan? Puta, Vice President yan, ganyan na nanakawin, 125. Minaliit ninyo, yung kumbaga, hindi commensurate sa laki ng pwedeng nakawin. Kung totoo magnanakaw si BP Sara, hindi commensurate yung nanakawin niya sa posisyon niya. Hindi ka panipaniwala, bintang pa lang hindi nakapanipaniwala. Ang mga magnanakaw naroon lahat sa flood control. Wala sa Okay. Baka meron pa tayo. Kaya madali pong banatan tong mga nila. Ngayon, balik tayo sa kanila. Ano na po buwat nung nagsimula sila? Kasi umuunlad ba yung bintang nila kay BP Sara? Nakakakita ba tayo ng semblance na meron talaga silang ebidensya? Taon na po yan eh. Unang taon pa lang ni BP Sara, pinagbintangan nyo na. Di ba? Yung 125 yan, fair share ni BP Sara eh. Pinagbintangan nyo na. Una, ang binibintang nyo, yung 11 days na ginastos. Tapos nag-improve, naging Mary Grace Piatos. Pagkatapos po ng Mary Grace Piatos, ano na yung bintang ninyo? Ano na yung ebidensya ninyo? Wala pa rin. Hanggang Mary Grace Piatos pa rin. Hanggang ngayon, ang panawagan ni Terry Redon, ipakilala si Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, mula nung ang bintang nyo lang ay ginastos ng 11 days, na-realize ng tao na, ay pwede ka palang gumastos ng 1 billion sa loob ng isang araw. So, wala na yan. Mary Grace Piatos. Ay, oo, Mary Grace Piatos. Pinaglalaroan tayo ni BP. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin. Hindi na kayo umunlad. Walang bagong mansyon, walang jet, walang dinideliver na maleta. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo
magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Iyan. Okay, mayaman pa yung driver ni Dilima sa mga Duterte.